pahayag kasi ito ni ano ni BAD hindi talaga ayos kasi napapansin natin 'di ba parang desperado naman siyang ipagtanggol si Christian Esguerra kahit may mali na. 'Di ba pag mali, mali. Kaya lang nga kasi susuportahan niya talaga si Christian kasi ganun din yung naratibo niya, si PBBM, kasabwat. Kanina sinabihan niya, yun daw mga taga Zamboanga, galit na galit daw kay PBBM, sinabihan daw ng tanga si PBBM. Pero yun, naratibo niya na lang yun. Pwede mo bang sabihin ang mga taga Zamboanga galit kay BBM? Baka meron, 3, 10, 20, pero hindi aabot ng 1,000. Malabo yun. Magalit kay BBM ng dahil sa brownout diba sa halip na linawin mo yung issue na kaya kulang sa kuryente sa Mindanao at sa Visayas dahil kay Loren Legarda sa kay Leandro Lebiste sa halip na linawin mo yung issue binaon mo pa lalo yung si PBBM sa paninisi wala namang kasalanan to pay trolls. Only the Duterte camp and the Marcos camp and the First Lady camp and the Martin Romualdez camp ang may pera and the Chinese Communist Party may pera to pay bloggers. Kawawa si Inang Bayan. She is helpless. Ano naman, kawawa si Inang Bayan. Yun nga kawawa na nga si Inang Bayan, sinisiraan mo pa yung mga namumuno Kay Inang Bayan. Kung para ka talaga kay Inang Bayan, 'di ba? Hindi ka anti-BBM kasi si BBM naman ay for motherland din. Buti sana ko si BBM pinapamigay ang West Philippine Sea o kaya gumagawa ng katarantaduhan para mawala ang mga bansa natin dito, yung kumbaga yung mga teritoryo natin. For motherland din si PBBM Kita nyo, ilang minuto na natin tong nire-reactionan si BAD. May narinig ba kayong suhestyon mula sa bunganga niya para makatulong kay BBM? Wala. Bakit? Yun nga yung naratibo. Bumanat lang ng bumanat. Siraan lang ng siraan si PBBM. Inuulit ko po, walang masama maging independent. Pero wag namang magpahalata masyado na mas masahol ka pa sa DDS. Tayo na lang dapat ang taga-depensa sa kanya. And at dito masaya ako. Ito masaya talaga ako dito sa 271,931 para tayo sa prodigal son. Nalulungkot ako sa umalis. Pero mas nasasayahan ako. Kung tumigil na yung talaga, kung tama yung mga sources ko, na tumigil na, pinatigil na yung attack, yung coordinated attack starting this week, ay baka maiwan pa sa akin mga 270. Ito yan. Kung meron talagang coordinated attacks at pina-stop na yung pagbanat sa inyo, ba't nandito ko? Dapat hindi ko na tinapik yan. Baka in total mawala ako mga... Kung makikita nyo yung channel ko puro Christian Esguerra. Parang 5 days, 6 days na. Puro Christian Esguerra. Kung may nagpapatigil sa akin, di dapat tumigil na ako. 3,000 to 4,000. Okay pa rin sa akin yun. Basta maiwan, wag lang bumaba sa 270. Sa 270, okay na sa akin. Ngayon, 271,931. So, thank you. Thank you. I love you all. I love you all for being critical-minded, for loving the country. Alam nyo, tayo ng vlogger na may, yun lang, medyo naging whitish na siya kasi nawala na ng kulay, na may bandera sa likod Kasi nilagay ko sa araw. Pero bibili tayo ng panibagong bandera. Alam nyo, naka-display yung mga bandera sa yung mga star. So, tayo wala Yan, the good news is baka pati yung panawagan nila na mag-unsubscribe sa akin tsaka kaya... Ako hindi ko po pinapanawagan yan na umalis kayo sa kanila. Bahala kayo sa buhay nyo kung gusto nyo manood sa kanila o ayaw nyo nang manood sa kanila. Kung ano man ang gawin nyo, bahala kayo. Kasi, putya, di naman tayo mga kinder dito.
isip bata na lang yun yung nag-iisip ng ganyan na ano na may coordinated attacks tapos meron pang panawagan ng pag-alis sa kanilang channel. Isip bata yan. Kay Christian Esguerra ay makuha na rin, ha? At alam ko naman eventually mas marami pang babalik sa atin kasi kahapon tuloy-tuloy pa rin mga banat, ha? Tuloy-tuloy pa rin kahit yung mga malalaking channel tulad ni Coach Jarrett, ha? Batang Maynila Toits, ha? Hindi naman banat. Yan ba, yan bang mga yan, tingin nyo mauutusan nyo? Coach Jarrett, Batang Maynila Toits, Attorney Rene Bueno, Mike Abe, Yuse Claire Castro. Si Yuse Claire kasi nasa gobyerno yan eh. Matik na yan, pagtatanggol niya talaga si PBBM. Pero yung mga vlogger na nabanggit ko, like Mike Cervera, ayan, mga mauutusan nyo ba yan? Na banatan si Christian Esguerra. Ako. So, mauutusan mo ba akong banatan si Christian Esguerra? Coordinated attacks. Tapos may bayad pa. Kaya nga alam nyo yung kanilang bintang na yan. Kung totoo yan, maganda yan sa akin. Bakit? Kukunin ko talaga yung bayad. 17,000 kuryente ko eh. Kukunin ko talaga. Akin na yung bayad. Kaya lang wala eh. Walang kumontak sa akin, walang kumausap sa akin, walang nagsabi sa akin na i-vlog tong issue ni Christian Esguerra. Bigla ko na lang pinlog kasi sinabihan niyang tangat kasabot si PBBM tapos sinabihan na ginahasa yung kaba ng bayan. Kaya lang nga, ang problema, wala nga eh. Ayan nyo, kapag may nagbigay sa akin ng bayad, ibablog ko pa. Ibablog ko pa dito. Sasabihin ko pa dito. Sasabihin ko sa inyo na binayaran ako para tirahin si Christian Esguerra o i-vlog si Christian Esguerra. Masaklap. Hanggang ngayon, ilang araw na, 6 na araw na. Wala pa kumokontak sa akin. Kundi, commentary lang kung anong nangyari. At yun, ha? So, masaya tayo na nagbibigay sila sa atin ng free exposure. So, yan, ha? So, yun ang habol niya ni BAD, no, yung free exposure. Tama yan, exposure yan na makitang kayo'y mga mapanirang uri ng vlogger. sabi ng sources natin na hindi na lang natin banggitin yung ahensya ng gobyerno at sino ba itong mga baka na nagbabayad sa mga vloggers. Yun, may bago daw, ha? May bago daw marching order at sinabi, sige, pwede nyo nang Paulit-ulit, redundant, redundant ba yan? yung ha? You have done enough damage na wala na ng 15,000. Actually, sa may GC kami eh. Kami nila Tol Chris Ulo, nila Boss Mike. Walang nagkaisa para i-vlog to. Magugulat ka na lang. Kapag punta ako kay Pikwa, topic si Christian. Mapunta ako kay Chris Ulo, topic si Christian Esguerra. Tapos ako, rin ako na itatopic ko din si Christian Esguerra. Hindi kami nag-uusap-usap. Wala pag-uusap. Walang coordinated attacks, wala rin coordinated to stop the attack. Walang ganun. Hindi totoo yun. Illusion niya lang yun. Si Christian Esguerra na wala na ng more than 2,000 si vlogcaster. You have taught them a lesson. Taught them a lesson. Kaya nakikita nyo, yung mga ibang vlogger dyan na sinabi neutral daw sila. Mga pretenders yan, yung mga ibang vlogger na hindi sumuporta. Ikaw yung nagpe-pretend ka, ikaw yun. Who did not come out to support openly kay Christian Esguerra at sinasabi pa, maybe mali si Christian, yung parang playing safe. Hindi yan lover of country. Lover of kwan lang yan. Either bayat sila yan ng Malacanang or bayat sila ng mga baka nila. Di ba? Nanguhula.
Hindi ka naman pala sigurado kung anong ano eh. Di ba? Kita nyo, either bayad, nanguhula. Wala talaga siyang wala talaga siyang nakukuhanan ng info. Katulad niyan, bakit hindi mo alam na ito sarili lang naming pag-iisip to? Sarili ko lang desisyon to. Ako, sarili ko lang desisyon to. Walang nag-utos sa akin, walang nag-udyok sa akin, walang nagsabi sa akin na i-vlog si Christian Esguerra. Wala. Oh, ba't hindi mo yun na-detect? Diba? Kung meron talagang ganyan, na nag-aano sa kanya, nagbibigay ng info, di sana yun ang nakarating sa kanya na, ay walang nag-utos dyan. Hindi naman yan, hindi naman kayo papansinin ng gobyerno, sino ba kayo? Sino ka ba? Diba? BAD? Pupundohan para coordinated attacks? Christian Esguerra? Pupundohan? Para atakihin? Hindi po ganyan tumatakbo ang gobyerno. Hindi po yan gagawin ng gobyerno. Totoo lang. Ano lang niya, hallucination. Kasi nga, nung nabay pa siguro to, medyo nagkaroon ng mga nakikita niya na hindi natin nakikita. Pero wala, sa akin, ako mismo, walang coordinated attacks. Bakit? Wala nga nag-chat sa akin, Mac, tirahin mo yan. Wala nga ganun eh. Nagulat na nga lang ako, yun na din topic ng mga kasamahan kong vlogger. Hindi nga na pag-uusapan si Christian Esguerra. After na lang, siguro mga after 2 days, yan, doon na napag-usapan itong si Christian Esguerra na parang pa-victim, na parang iiyak na, mga ganun lang. Pero yung, tirahin natin si Christian Esguerra, ay wala. Lang ganun. Imahinasyon niya lang yan. Sino man mga baka nila, mga cash cow nila, or they love money. Ayaw nila mabawasan sila kagaya kay Bat. Or, diba? Or, hula pa. Para naging Madam Auring ng 2,000 subscribers, or kay Christian 15,000 or more subscribers. Kutya, ako nga noon, nabawasan ng 25,000 subscriber eh. Hindi ko iniyakan eh. Kasi yun, na ginawa nilang hanabuhay ang channel nila. Akala mo siya hindi Kung makapagsalita, akala mo hindi niya hanap buhay yan. Pati nga yung kahit nga walang views na impeachment gatas na gatas eh. Tayo, meron naman tayo hanabuhay. Kahit hindi na tayo mag-vlog, mas dadami pang pera natin. Kasi ibig sabihin, 100% concentration natin sa pagkita ng... Hindi, huwag mo kaming lokohin. Di kung ikaw kumikita sa negosyo mo, tumigil ka na sa pagbablog. Pera. In fact, may bago kaming project. Maglalagay kami ng pickleball doon sa East Zamboanga Business and Events Place. Kaya mga Zamboangueño, na-addict na rin sa pickleball, Watch out, alam mo kung ikaw talagang kumikita sa sa negosyo, hindi mo na magagawang mag-vlog eh. Kaya hipokrituhan yun. Dito sa vlogging, kikita ka, bunganga lang. Doon sa negosyo, maglalabas ka ng pera, maglalabas ka ng puhunan, kukuha ka ng tao, papagawa ka ng building, papagawa ka ng ganitong establishmento. Kaya hindi mo maiiwanan ng vlogging, huwag ka hipokrito. The East Zamboanga Business and Events mini mall for pickleball courts. At okay rin yung building natin dito sa 6th floor. Parang kuwan na rin kami. Angat mo pa sarili mo. Parang ang dami more. May roof deck itong sa ports, sa nilalagay ng computer chip. Apuren tayo at yun. Dito iba sa ang vlogcaster. Si vlogcaster. Yung iba parang ganun-ganun eh. Parang napupunta pa nga na mali si Christian eh. In fact, ang daming vloggers na either independent daw or kaya Marcos vloggers ang kumita. Ang dami, meron iba mga 200 umabot yung mga views nila kasi either nag-neutral sila or binanata nila si Christian.
Kamerang dalawa ni Cielo Magno ang talagang lumantad. At I'm sure si Cielo Yan din si Shelo Magno, bitter din yan kay PBBM eh. Kaya banat ng banat. Magno, marami rin nawalan ng subscribers. Pero ganun na yan. That's what you get for loving the country. So yan. So masaya naman, may masayang news naman sa atin na yung may magandang news naman sa atin at nirelay ko nga ito. Siyempre, affected naman si Christian. Nirelay ko nga ito kay Christian na meron na daw marching order bago. At sinabi, okay na, you have done enough damage. Ala ka man lang katibayan na inilalabas eh, no? Tapos i-relay mo pa kay Christian Esguerra. Di fake news ka. Kasi kita mo hanggang ngayon, topic ko si Christian Esguerra. O doon pa lang, fake news ka na. Naturuan nyo na ng leksyon si Christian at si Vlogcaster. Walang ganun. Hindi pa sapat yun. Bugok. Hindi naman kami natuto kung ano man leksyon nyo. We will continue as I continue to blog against propaganda, lies, bayaran blogging today. Ikaw ang gumagawa ng lies eh. Sabihin mo, mayroong marching order. Wala namang ganun. Nasa mundo ko ng BBM supporter at BBM vloggers. Wala namang nag-utos. Wala namang nagsabi, vlog nyo to. Wala namang ganun eh. Sinungaling. So I continue to expose that and I continue to expose yung possible involvement ni Sandro at ni President Bongbong Marcos kasi natulog sila. Hindi ba sinasabi ko sa inyo? Kaya mo nga pinagtatanggol, di ba? Yun na yun. Kaya mo pinagtatanggol si Christian Esguerra kasi same kayo ng naratibo na si PBBM sangkot sa corruption. Di ba? Yun ang ano. Kumbaga parang sumakay sila sa mga mali-maleta. Inisip nila, totoo yung maleta, totoo yung sinabi ni Orly Gutesa, totoo yung sinabi ni Mike Defensor, totoo yung sinabi ng 18 Cargador. Pinaniwalaan nila yun. Puro kaso ngayon yun puro perjury ngayon yun puro puro tad ng kaso yan, yung mga gumawa ng issue na yan, na mali-maleta. Yung kay Saldico, kasi si Saldico nasa ibang bansa, gumawa ng issue, mali-maleta. Nagpakita ng mga maleta, wala naman lamang pera. Wala namang katibayan na mayroong dineliver na pera kay PBBM, kay Martin Romualdez, at sa iba pang mga politiko. Wala po. Ngayon, ang naisip nitong si Mike Defensor, maglabas ng Ador Mawanay. At yun na nga yung si Gutesa. Kaya lang, epic fail. Bakit? Ang kanilang kinuhang artista, matigas dila, hindi marunong, mahinang umarte. Kaya halatang-halata ng taong bayan na nung nandun sa Senado, kino-coach pa nitong si Marcoleta. Tapos lumabas 18 Marines, ganun din, kino-coach ng abogado, kino-coach ng nitong mga iba pang mga senador at ng iba pang mga supporter ni Digong. Coach na coach talaga sila. At syempre, mahalata mo naman. Buti sana kung hindi mo mahalata. Pag di mo nahalatang gawa-gawa lang yung mga kwento niyan, bobo ka. Ngayon, pinaniwalaan nila. Yan ang masama. Pinaniwalaan nitong si Christian Esguerra at nitong si Armandin. Thank you po Kuya Antonio de Vera. Ito mga since pulaong time mga nanonood na sa atin. Salamat po sa inyong pakulay. Pero yung si Martin Romualdez hanggang ngayon hindi makakasuhan ng ombudsman. Kailangan pang gumawa ng kwento nitong si Baligod, 18 ex-Marines, pati yung si Gutesa, para lang makasuhan si Martin Romualdez. Tapos papaniwalaan nyo na totoo yun? Bobo pala kayo, para kayo sa inang bayan.
hindi kayo naniniwala dito sa Pangulo. Hindi kayo para sa bayan. Kasi yung Pangulo na mismo ang naglabas ng korupsyon. Oh, kita nyo, kung kayo ba ay hindi binigyan ni PBBM ng salitang mahiya naman kayo, meron ba kayong iimbestigahan o meron ba kayong galit ngayon na si BBM tumanggap ng maleta? Di ba wala? Yun ang totoo nun. Kung hindi sinabi ni BBM na mahiya naman kayo, wala kang kinakagalit. Wala kayong kinakagalit kay PBBM. Hypocrite. Diba? Pero yung paniwalaan mo yung mga 18 ex-marines na yan, na nagbabaligtara na, si Gutesa bumaligtad na. Halatang-halata mo namang mga tinuturuan lang yan. Ba't mo paniniwalaan? Wala ka bang isip? Hindi ka ba nanonood maigi ng maayos? Ako hindi ako nag-aral ng psychology, hindi ako nag-aral ng yung mga matataas na pinag-aralan. Pero ako, buka pa lang ng bibig ng isang tao, alam ko na kaagad nagsisinungaling yan. Alam ko kapag nagsasabi ng totoo yan. Alam mo yung parang taas na taas sila sa sarili nila. Marami akong negosyo. Journalist ako. Pero putang ina, bobobo. Ang tatanga.